Magandang araw mga maka-full court, welcome back ulit sa aking channel. Update muna tayo sa mga game ngayon araw at pag-uusapan na rin natin sa panibagong video yung injury update kay Jarred Vanderbilt. Ngayong araw nga ay tinuldukan na ng Golden State Warriors ang pag-aasam ng Houston Rockets na sila ang makakapasok sa play-in tournament. Literal na dinurog ng Golden State Warriors ang Houston Rockets. Sa first quarter to fourth quarter ay hindi nila magawang makalamang ng Houston Rockets. Kaya natapos ang game, tambak ang inabot ng Rockets sa score na 133-110 sa pinangunahan ng Splash Brothers na sina Stephen Curry at Klay Thompson na umiskora ng tig 29 points at sumunod naman yung rookie nila na si Trayce Jackson-Davis na kumuha ng 20 points. At sa kabilang dako naman tayo, ito na yung hinihintay ng Lakers na matalo yung Sacramento Kings. Ngayong araw nga ay natalo yung Sacramento Kings laban sa New York Knicks sa score na 109-120 sa pangunguna ni Jalen Brunson na umiskor ng 35 points. At sinundan naman Josh Hart na kumuha ng 31 points at Donte DiVincenzo na kumuha din ng 21 points. Kaya sa pagkatalo ng Sacramento Kings ay tumabla na yung Lakers at Sacramento Kings sa standings na may 44 wins, 33 losses ang Lakers at ang Sacramento Kings naman ay may 44 wins at 32 losses. At kung magpapatuloy na mananalo ang Lakers, ay siguradong makakakuha sila ng spot sa top 6 or 7 at makakasiguro sila sa twice to beat advantage. At samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan. Ang Los Angeles Lakers nga ay gumagawa ngayon ng major push upang sila ay makaalis sa play-in tournament ng Western Conference. Sila ay nanalo na ng 3 magkakasunod at 8 sa kanilang huling siyam na games at nag-improve na sila sa record na 44 wins at 33 losses sa season. 2 games behind na lang sila sa Dallas Mavericks na pang-5 sa standings ng Western Conference. At 1.5 games behind naman sa pang-6 na Phoenix Suns para sa final spot sa labas ng play-in tournament. Isa pa sa magandang nangyayari ngayon sa Lakers ay ang nagsisimula na silang maging healthy. Ito lang linggong ito, si Gabe Vincent ay nakabalik na sa kanilang lineup for the first time since December dahil sa injury niya sa tuhod. Isa nga si Gabe Vincent sa malaking napapirma ng Lakers nung off-season na na-improve niya ang lalim ng backcourt ng Lakers. At ngayon ay mukhang hindi lang iyon ang maganda na mangyayari sa Lakers dahil ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, sinabi raw ni Darvin Ham na inaasahan nila na si Jarred Vanderbilt ay i-re-evaluate sa susunod na linggo. Si Jarred Vanderbilt nga sa ngayon ay merong injury sa paa na unang inasahan na hindi na siya makakapaglaro pa sa nalalabi sa season. Pero mukhang maganda-ganda na raw ang nangyayari sa pagpapagaling ni Vanderbilt at malapit na raw siyang makabalik sa paglalaro. Medyo naging mahihirap para kay Jarred Vanderbilt ang season na ito dahil sa hindi siya makawala sa mga injuries sa simula pa lamang. Na-miss niya ang unang 20 games ng season at nakabalik siya at nakapaglaro sa 29 ng 30 games bago siya ay muling na-sideline dahil sa injury. Nang mawala si Vanderbilt, nawala rin sa Lakers ang isa sa napaka-importante nilang player na magaling sa depensa. Mayroon kasi si Vanderbilt ng size, length at athleticism na depensahan ang anumang posisyon sa loob ng court. Kaya nga napakahalaga niya sa mga game plan na ginagawa ni Darvin Ham. Kapag nakabalik na si Jarred Vanderbilt, lalo magiging mapanganib na team ang Lakers sa play-in tournament at maging sa post-season kung sila man ay makaka-advance doon. Ang kanyang versatility at willingness na gawin ang mga dirty work ay isang bagay na magagamit talaga ng isang team sa pakikipaglaban nila na maabot ang kanilang layunin ang makuha ang kampyonato. At yun lamang po mga maka full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan niyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bago kong video. If nagustuhan niyo yung video, kung may time po kayo, mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito.